Maayong buntag sa tanan. O daghang salamat sa anindot kayong awit ini kabuntagon. Atong Sunday paghuman tong service. Una-una ko mohatag sa kong special number. My favorite song since I was born as a Christian there is a Pisbali, and that song would have been Make Me a Blessing. Sige ta ko practice, giubo man ko. Why na lang, sunod na lang. There will always be next time. So magagsunan, maadto ta sa ato ang mensahe nining kabuntagon. As I was preparing this message, I was torn between two great emotions. Firstly, because today we are celebrating our fourth Sunday, and we decided for so long that we will call this a Family Sunday. A Family Sunday, tungod tayo gusto na to nga ibalik atong praktisyon ang atong pagkahiusa as usa ka pamilya. And let us all remember somehow ang ato asad nga mga pamilya personal. But ang ato ang topic magod po this morning sa ato ang monthly is about treasure, God's treasure. So I was hoping na akong emerge ang duha ka idea into one. I hope mag-abot ni sa katapusan. Okay. First of all, magbasa ta usa og ato ang verse diri sa Bible. I want to read in the 1 Timothy chapter 5 verse 8. Diri Partinig family nag-ingon. But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied his faith and is worse than an unbeliever. There is a 1 Timothy chapter 6 verse 17. Si Apostol Pablo nagpahinumdom kang Timothy nga nag-ingon, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is a truly life." Magampo ta. Labing makagahom na mong amahan nga nasa langit, Ginoo, salamat nining kay gayunan, din kami Ginoo imong gihatagan nining higayon. Din kami Ginoo makahimo sa pagtuon sa imong balaan nga kasulatan. Ingon man Ginoo pagkutlo sa mga pagtulunan nga amo ang mapupo din hinining maong mga pulong, o kami Ginoo nagmasaligon nga hinaot paunta nga ikaw magauban niining imuhang mga pulong nga akong i-deliver nining kabuntagon, o kining unta Ginoo mahimo namong gabayan. Mahimo namong gabayan sa amo ang pagkinabuhi matag adlaw. Thank you, Mark. So it's about the family. So today, it is a very special family Sunday to me, because all you know, katong nakibaw na, ang akong inahan last week, after 98 years sa iyang kinabuhi, gihimo ang tanan nga unta masumpayan pa ang iyahang kinabuhi, pero niabot na gyud ang panahon nga i-recall na siya dito sa atong magbubuhat og siya namatay. Last night as I was preparing this message, I came into the conclusion that probably it would be best that since this is a Family Sunday, I will talk about the life of my parents on this message I entitled Family First, a Tribute to My Parents.
Din ang ending ani atong i-insert ang atuang treasure in heaven. So let me start by saying, mga kaigsunan, ang historya sa kinabuhi sa akong ginikanan. My mother was born on October 31, 1925, while my father was born on September 21, 1924. So sa katuig ang ilahang gap. They were born to a very poor family. Ang akong mama, ang iyang papa cook, iyang mama housewife, unsi sila kabuok. I can just imagine giunsa to pag survive unsi kabuok. My father, ang iyang papa was a gambler. Kay tigtaod og tari sa manok, wa pa pirmi sa bahay daw nila kay sige sila adto sa buwangan kay mamayang trabaho. And my mother, ang akong lula, may kuanto siya ng a jack of all trade. Sa unsay mong isugo, basta lang makakwarta. Luckily for them, duha ra sila kabok. But they were poor. Pobre gyud sila sa ilahang kinabuhi. So they finished their high school, and in 1949, nag-abot ang akong magpapa dito sa Argao, kay nag-eskwela sila, college, second year college sila sa Argao, and they met. My mother was 24 years old, my father was 25 years old, and because of love, they decided nga magminyo sila. Second year college na sila. By the way, human na to sa gubat. And luckily for them, ang second year college kaniadto, because kuwang man og mga teachers after the war, they were allowed to teach in the elementary, kay daghan kayong ng eskwela, way maestra. So, pwede, second year ka makatudlo, nakagingan lang sila emergency teachers. They were allowed to teach, provided maabot na gani ang mga graduate og 4-year course, matangtang na sila, unless they will be able to finish sad sa ilahang course. I remember, I asked my father, pagkaminyo ninyo pa, unsa may imong gibati? Insya, sa totoo lang ba? Mura ko galutaw. Nga naman? Insya nga, huwam ko'y kwarta niya. Nang huwam ko sa akong uyuan og 500 pesos, dako na kayo ng kwarta ka na tudong ka ng 800 pesos, kapalit na ta nagkabaw. Nya, 500, huwam mo ko'y kwarta. So, siya gastos kasal, palit sinina. So, sa nagpaso siya sa simbahan daw, mura siya galutaw. So, ako galutaw, kaya I was so excited about the marriage. Naglutaw ko kasi kung nahunaw, saong ko mapagbayad sa utang na ko inighuman kasal, ha? Muna lang, ingon sila ko, lesson number 1, when you get married in town, pag-anda mo so that you will not have the same feeling that I had. So, they got married. Wajud sila, they have nothing. They went to Buluon as public school teachers, and they were assigned in the farthest mountain sa amuang farthest barangay sa amuang lungsod, 18.5 kilometers. Naibay dito, igor yung masuod us kakatri, ang akong mama bagong nanganak. On the second night daw, sa ilahang pagtudlo dito, there was this strong typhoon in 1950. I think ang ngalan na to is Bagyong Kits. Ang gipuy-an daw nila, walay bintana. So pag kagabi, pag sugod nagbagyo, hangin kayo, ang ibuhat daw sa akong papa, gikuha niyang habol, yang gidubli. Pag start og hangin, gadupa daw sa bintana from 6:30 in the evening until 6:30 in the morning, kay ang bata in town, basig mabasa. So, disura lagi ning watay kwarta minyo-minyo ta, busa ka mo. Minyo gani mo in town, pagtigom gid mo. And they decided to stay in our mountain barangay and stay there for the next 40 years to become the public school teacher in that barangay. Ang akong mama ang gihandle grade 1 o grade 2, ang akong papa gihandle o grade 3 and grade 4. So I owe to them, to my mother, how to read and write my first ABC, and to my father, how to multiply 2 times 2 equals 4. And the same sa tanan nga mga tao nga sa among barangay, kay ayong kag 40 kato dito, nag-reunion sila last year. There were more than 1,000 students. And they were happy to remember ang akong ginikanan because nga professional sad sila
and they were the teachers who taught them how to read and write. But what is amazing about my parents, nagsugod sila with nothing. Unya, nanganak og 8 ka buok. And we were raised in the mountain. Our mountain is 13.5 kilometers. Some of you must have visited that mountain. Kaya doon na namin resort dito ang akong manghod. One day we will go there also, if you want to. What is amazing, as they started with nothing, and pa-eskwela og 8 ka buok anak. And that is why ang akong mama ug papa was a picture of total commitment and responsibility. Ang focus ra gyud nila mga kaigsunan is mapa-eskwela ang mga anak. Because they were both teachers and they know that the only way out of poverty is education. That's why until today, I sing the same song. When I go to the mountain, I always try my very best. Nga unta, makatabang pa ko, lain nga mga bata, nga gustong ma-eskwela. Nga unta sa sila, maka-eskwela. Hoping that through education, we can change their lives. Because they have done that to us. And it changed our life. Kaya dito sa mabukid, mga kaigsunan, lisod ang kinabuhi sa bukid. For those ninyo nga wala mo puyo sa bukid, tunga ra sa tuig, magchinilas ta, because ang katunga na, mag-ulan man, ang chinilas atong isabilay sa itong baga, kaya kung imong ilakaw sa lapok, matangtang man, so magtiniil yung ka. That's how it is. And life is hard. But we were trained to live a hard life. That is why, pagkadagko na namo, mga kigsunan, muday ni ang kinabuhi, no? Kung tudluan ka sa tanan nga lisod, makaagi ka sa tanan lisod, igabot nimo sa panahon, wa na'y lisod, puros na sayon. Ano man? Nakaagi naman ka sa lisod. Ako diro sa time, kanang bukag sa mangga, 250 sud, di na maal sa tao, pero bagyo man. Gabagyo niya, kamiran duha sa akong papa mo, manghipos mangga, akong suway. Alsalog doon ako, about 12 meters. Dulugon pag yun, kabatuan. Dugo kong kuko na ko, pangumaan ng kuan. Pero, pagkahuman, kaingon yung ka nga, adi na ko kagi atong mga trabahoan. So, mangguna ka tibuk adlaw, from sunset to sunrise to sunset, inita, no? But that was the key. Kay ang akong papa moingon magyod, kung di mo eskwela, palikid ta dire. Naan yung kabaw, naan yung kabayo. Kami, tagsaan mo nami kabayo, nami kabaw. Tagsa, tanan, oh. Naghuwat na ninyo. If you don't want to go to school, in yung choice, but you have to come back. Eh, namayutan rin, daruhon rin, di ba? Yeah. Malipay ka kana in your mind, will always think. Mo succeed ba ko ini akong pa-eskwela o mag-antos ba ko dito sa farm? That's why, maingon na itong ang classmate, tabako ka ba'y? Kom tabako. Kadaot na sa pag-eskwela. Di ba? Inom ka ba'y? Libre. Kom inom kay kadaot na sa pag-eskwela. Ganong mahadlok man ko nga di yung kag-eskwela? Because I so very clearly, the option is only one. If you have to go to school, if you cannot pass it, you will go back to breaking your back in the farm. So ang akong papa, mga kigsunan, is a person nga focus yun siya kayo. Focus yun kayo. Wa ko kita sa akong papa palit og bagong sapatos. I'm sorry to tell you this. Sa life nga dito ko dito, wag yung ko kitang papa na malit og bagong sapatos. Tingali, duha ka pulo rin na palit. Og kay ugnay gamay ang gisi iyam ipasursi man. Nang unsam say pagupuhan nimo dito sa bukid nga ang gating mo dito uwak ram siya. But there is one point. He wants to send the children to school. Ma-organize mission yun. Send the children to school. So fortunately, walumi kabok. Tingali, ma-amaze mo. Ang akong kinamagwangan, nakahuman to siya o maestra, BSA, pero ang mag-maestra, negosyo siya. Ang akong ikaduha nga magwang, third year engineering,
Civil engineering, pag third year, nagdaot akong maguwang, wa makahuman ng eskwela. Naminyo dito, og nanganak og unom. Og tanan nga unom, gipiskwela sa akong mamagpapa. So gidugangan 1 times 6. Ang ikatulo na mo was a doctor. He is now the head of Cebu Doctors Pathology Department. Unya ako ikaupat, I became a certified public accountant. Sunod na ako, laki, became a mechanical engineer. Ang sunod niya was a pilot. Kanang muy may pagkabutang namo karon because he owns, I think, 27 kabuk planes o 5 kabuk companies. Sunod niya, babae, she is also a doctor, Doktora Ilano, who got married to a doctor who has sons also, duha kabuk porsa doktor. O ang among youngest, si Jima, who became a dentist. If we will look back to all those years, I would say, how in the world these two people who started with nothing and yet was able to do it. Mora gina mga kaigsuonan, ang puhunan sa akong mama, inigsugod sa adlaw, mag-ampo. Inigtapos sa adlaw, mag-ampo. Trabaho lang kita kutob sa atong maabot, o ni Papa pa, ang sobra, ihatag lang sa Ginoo. And it did happen. So, the family that I came from started with nothing. And we were able to make it to be something. That is why today, to those young people na nagpaminaw na to karon, I coin this word. I hope, dili ni napunit na ako sa akong pagdungog sa uban, kundi namugna tungod sa akong mga eksperyensya sa kinabuhi nga nag-ingon. If you are born from a poor father and poor mother, it is not your mistake. Kaya unsa ba itong choice? Pobre atong ginikanan. So matao tas pobre ang ginikanan, niya pobre ta, dili na sa nimo. Pero pagkatao na nimo, nagkinabuhi ka ning kalibutan na, and you continue to be poor until you will die, I'll tell you that is your mistake. Because that was proven by my father. They were so poor and yet they were able to make it. Not only did they send their children to school, they send their grandchildren to school, and they even help other people in our community to finish school. Yan diha pag sobra-sobra mga kaigsuonan. Kay katong akong papa, ganun matong tihik. Ganon tihik man tong papa. Kay ultimong maestro biya to, pero ultimong chinilas, kung maputol, di man to ilabay, tahion man. Tsa, mawarap ta naghihapon, chinilas, sabi ta naghihapon. So family first. So para nako mga kaigsuonan, as we celebrate a day, a Sunday for our family, let us all remember nga importante nato mga kaigsuonan ang atong pamilya. And to those who are starting their family, I want you to be guided on a principle nga it is possible. Nothing is impossible. My father said, it is possible if you only believe. Kung gatuo kang masinso ka, wa joy rason nga di ka masinso. Masinso yung ka. Kana lagi mo tuo po ka. Pero mayroon kang masinso ko, pero kato, istorya na sinso. Ay, di ta masinso. Ano yan? Pobre kita kagikan. Pobre na lulo ko, pobre nanay ko, masinso ko. Your mind is playing on you. But if you really believe, the Bible says, if you believe, nothing is impossible. So mga kaigsuonan, ang una nga treasure nato ining kalibutana is family. What if ang akong ginikanan, napareho pa sa akong lulo, ang akong papa, maingon siya na, onya na ng mga bata, ay, lami makaining sabong-sabong, sabong lang ko, apil, siya biyabiyaan mga pamilya, nagdaro, tas Jimmy ron dito. Di ba? So, family first. It is the greatest treasure for all of us nga ang atong pamilya ato ang paningwaan gyud nga mabuo, mapa-eskwela. Unya ang kalipay, what's funny is my father got sick when he was more than 80 years old. He cannot walk. And daghan siya mga visitor, mga maestro sad. Ningon ang mga maestro ay. Do, may lang ka do, kay dato man ka. Ingos papa. Buangan na istoryaha oy na dato man ko nga. Dato bitaw di ako akong giunahuna, nga papa na dato unta ko.
Pastilan kung gitigong pa na kung tanang gigasto na ko anang 8 kabuk akong anak, 6 kabuk apo, pila pa kabuk ng akong nga saop nga akong paeskwela. Ug ako pa nang gitigom, no? Nya akong gisulod respontil, dato gitingali ko kayo. Pero wa man ko gitigom kaya ako nang gigasto para gyud ma-educate sila. So wa ko'y kwarta, but I am proud to say I will be gone on this earth, succeeding my mission to educate and bring them to a level nga di na sila mubalik sa pagkalisod. It is a treasure, mga kaigsuonan, nga dapat natong hunahunaon. Gaingon diha, we need to provide to our relatives and to our immediate household. Because if we do, we are putting up treasure in heaven also. Muna'y pagbutang og treasure sa dito sa langit. Nga ang atuang, sagod atong pangandoy nga, manghatag tas pobre, manghatag ta dito, nya pagkahuman ang atong pamilya ga kayamukat. O ayaw sa taana. Kinahanglan unahon yun na. In fact, remember, sa Biblia nagigon, ang greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul. Nya ikaduha, love your neighbor as you love yourself. Sa ato pa, higugma ang imong silingan, ingon sa paghigugma sa imong kagulingon. Kung di gani kakahimo paghigugma sa imong kagulingon, saong na ito paghigugma sa itong silingan. Kung di gani takahatag sa paginahanglan sa itong pamilya, saong na ito pagpanghatag anang ubang mga tao. So we need to do what is first nga angay buhaton. Family first. Kita usa ang atong pamilya. Ayaw sa mo pagdamgo og mangadto ta sa Afrika og manghatag ta didto atong mga gigutom kay ang atong pamilya pod labaw pang gigutom. So mao na mga kigsuunan. And you know what this Bible said? Because if you deny this, kining providing our relatives and our immediate household or family, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Diba? Kita nga matinuhuhon, garantiyan sa langit. Di ba musulting Ginoo? Ang unbeliever, asa pa daw? Unbeliever. Diba? Ang dili mo tuo, pagahukman sa silot. Asa mang silot? Adto sa impierno. Pero if you will not provide for your family, you are worse than an unbeliever. Mas grabe pa kuno kas dili matinuhuon. So kung aning kinabuhi akong naglatagaw lang ta nya, biyaan nato ang atong responsibilidad sa atong pamilya. Maay pa kuno tong matinuhuon kay sa impierno lang abot ug asa day butang ng mga tao nga worse pa man kay sa unbeliever. So this is important, mga kigsuonan. Family first. What is important in each and every one of us is we know ug unsay panginahanglan sa atong pamilya, and we will focus on this. Focus. Kini manggong kalibutan karon, daghan naman kaayo nga lingaw-lingaw, daghan na kayong hangtod. Muna ang mga bana, trabaho, imbis mapaulig sa iyo, gasuroy-suroy pa. Ya dila to bawan, siging suroy-suroy, pag-abot sa balay, wana ang sweldo horot. Sugod ang away, di ba? Kaya way malungag, way kabayad sa kuilahan. That's why today, what is important is we need to focus on our responsibility to our respective family. Family first, because that is what is required by God in each and every one of us. Ningon diri usab ang kigsuunan sa Proverbs 3:28, do not withhold good from those whom it is due when it is within your power to do it. Muna nga kung dunay nang inahanglan mga kigsuunan, dapat atong tabangan. Pero unahon na ginatog tabang ang atong kaugalingon o ang atong pamilya. Pareha ba nang nakita ba mo anang kuan? Nakita ba mo anang pamilyar man siguro mo anang sakay tag eroplano o sa kaning barko pa nung sa Bohol? Mingo, this is a life jacket, di ba?
Saon pagtaod sa life jacket. Kay portion din ingon. Itaod usa nimo ning life jacket, usa nimo taori ang life jacket sa imong anak. Mao gyapon sir plano. Inig mawa ganing kompresyon, motagak ni. Isulo bisang kompresyon, usa kang mutabang sa uban, di ba? Mutabang ka sa uban, wala ka gataod, ikaw mo'y kuyapan. Mo na diya. So, mo na mga kigsunan, we will not withhold to those who need sa atong tabang. Kay gikinahanglan na natong mga Kristohanon. But be sure, nga before ta manabang sa uban, be sure nga ang atuang giuna nato pagtabang. Kay awkward kayo, katawanan kayo, pwede tag bugal-bugalan, unsam ning nga Kristahonuna, maayo lang manabang sa silingan, niya sa ilaha buwa nga wa man pud ito'y gikaon, nangalikoy mtong uban kay walay kaon. So, family first, because that is what is required of us by God. So mga kigsunan, as we celebrate this Family Sunday, and on our topic, the treasures in heaven, we will be doing good of what we are reading to store the treasures in heaven if we will be able to do that by giving it our tabang atong paninguha sa atong pamilya. So hinaot kana atong pagatumanon. Maayong buntag ug daghang salamat.